Ayan, gagawa tayo ng graham bar mga pangga. Ayan, nakita nyo naman yung mga tinuturo ko dyan. Yan yung mga ingredients natin mga pangga, no? Graham crackers, cream sada, cream o na biscuit. Pwede bingo kung gusto nyo, presto. Ayan. So, yan lang yung ating ingredients for today sa ating graham bar. Gagawa tayo ng cookies and cream graham bar. So, mamaya i-costing natin kung magkano mga pangga. Start na! So, ayan mga pangga, no, na chilled overnight na yung ating cream sada mga pangga. So, pwede rin pala siyang i-ref mga pangga. Okay lang naman siya. Siguro mga 4 hour natin siya i-ref. After that, pwede na natin siyang gamitin. Na-try ko na rin yung i-freezer talaga, hindi lang sa chiller, no. So, i-try nyo rin sa freezer mga pangga. Gagawa rin tayo ng content about that. So, ayan, 2 cream sada lang yung ginamit natin mga pangga. Yung iba gumagamit ng mga Nestle cream or purpose cream. Ako, tinry ko yung cream sada kasi sa mga nakita ko, usually sa mga gumagawa ng mga graham bar, ay cream sada yung ginagamit nila. So, yung flavor pala na gagawin natin mga pangga is yung cookies and cream na graham bar. So, yung nabili ko dyan, yung ating cream sada, yung 2 lata na yan, nabili ko yan ng 59.60 centavos. So siguro i-round off na lang natin na 60 pesos per can na cream sada. Ayan, so may nabili rin akong graham crackers dyan. Isa lang yung nagamit ko. Pero ang price nun is 44.25 yung graham crackers. And then yung ating cream o na biscuits is nagkakahalaga siya ng 7 pesos ang isa. So, bali, nagamit ko dyan is 3 biscuit. So, tinry natin gumamit ng 3 biscuit dyan mga pangga na cream o. So, pwede kayong gumamit ng ibang biscuits. Depende sa gusto nyo. Pwede yung bingo, presto, basta yung mga parang flavor ng mga cookies and cream, ganon. So, depende yung mga pangga. So, yan, binit natin yung ating cream sada na naka-chill overnight for about mga high speed ng 8 minutes. So, pag 8 minutes, automatic na yan, magdo-double na yung volume ng ating cream sada, no? So, talagang mag-timer kayo ng 8 minutes kasi usually, pag nag-overbeat naman siya, is nagiging watery siya mga pangga. So, yun din yung napansin ko na pag na-overbeat siya is nagwa-watery. Kasi syempre, matagal siyang nasa labas na, ganyan, binibit mo siya. So, pwede naman kung gusto nyo, ibit mo yung cream nyo sa ilalim ng yelo. Maglagay kayo ng parang planggana. Tapos papatong nyo yan, tapos may yelo sa ilalim para hindi siya agad matunaw. So, sa ginawa ko naman dyan, hindi naman siya natunaw, kaya lang talagang mabilisang beat lang yan, 8 minutes lang mga pangga. So, nagdouble naman agad siya, no? Yun lang yung kinanggandahan ng cream sada kasi nagdo-double naman talaga siya, lalong-lalo na pag fini-freezer, no? So, yan, nakita niyo yung ating cream o chocolate flavor is tinanggal ko sa plastic kasi dudurugin natin yan mga pangga. Yung para maihalo natin siya sa cream na ginawa natin mga pangga. So, yan, dinurog natin yung ating biscuits dyan mga pangga. Mas maganda rin mga pangga, no, kung yung isang biscuit, wag yung masyadong durugin. So, na-try ko rin yan mga pangga. So far, yan lang yung unang nagawa ko kasi first time kong gumawa ng graham bar. So, yan, dinurog-durog ko lang yan siya sa plastic. Tapos, para mamaya is ihalo na natin siya sa ating cream, no? Para yung flavor niya talaga is talagang cookies and cream talaga mga pangga. Ayan.
So yan no, tapos na nating durugin yung ating biscuits. Ayan, hinalo na natin sa ating cream na binit. So mabilis ang paghahalo lang talaga yung mga pangga para hindi agad malusaw, no. Hindi numipis yung volume ng ating creamsada. So yan talagang struggle lang talaga no sa una. Pero nung pangalawang gumawa ako nito ng ibang flavor is na-carry ko na naman siya mga pangga. So, nung pagkahalo ko ng cream doon sa biscuits, ayan, naglagay na ako ng tawag dito ng graham crackers. So, nakita nyo naman mga pangga, no? Yung biscuits na graham crackers ay inilulubog ko muna siya or binabasa ko muna siya sa tubig. Kasi yun talaga yung magandang ano niya, na para lapat na lapat siguro talaga siya sa cream na ilalagay natin. So, ayan, ilagay ko na yung bali base ng ating graham bar. Ayan, naghugas ako ng kamay mga pangga ha. Hindi ako naka hand gloves dyan, pero naghugas ako ng kamay. So ayan, nilagay na natin lahat yung ating cream. Actually, maganda sana kung talagang maglagay tayo ng medyo mga biscuit na hindi durog yung bandang gitna, tapos sasapawan natin. Kaya lang kasi first time kong gumawa niyan. So yan, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gumawa ng ganitong graham bar. So yan, ilagay na natin yan. At ang ginamit ko na Tupperware dyan is yung, hindi ko sure, pero ang nagawa ko dyan is 12 pieces na graham bar na tig-dalawang line up ng biscuit. So may kita nyo dyan mamaya mga pangga, no? So yan, ilagay lang muna natin lahat, tapos pantayin natin mga pangga para level yung ating paggagawa ng ating graham bar mga pangga. So mamaya ilalagay na natin yung biscuit sa ibabaw, and then yun, para ilagay na natin siya sa chiller. Ayan, natapos na natin mga pangga, no? So, i-chilled overnight natin siya mga pangga. Ayan, depende sa freezer ninyo kung gaano kalakas, no? Pero syempre, pagka i-freezer niya, kinabukasan, tignan nyo kung okay na talaga siya is-slice. Ayan, so kinaumagahan, okay na naman siya mga pangga. So, ayan, matigas na nga siya. Hindi naman ganun katigas, tama lang. So, i-slice natin yan mga pangga, no, na tigda 2 pieces na biscuits. Ayan, pasensya natin, nabuna natin yung ating ginamit dyan na tools kasi alam ko parang bawal yata kay lolo yan, no? So imagine niyo na lang kung paano ko siya in-slice, and then mamaya sa pagbabalot natin is may kita nyo naman kung gaano kalaki yung graham bar na nagawa ko. So, ayan mga pangga, no, tapos na natin siyang ma-slice. At yan, ilalagay na natin siya sa foil. Ginamit natin is foil mga pangga. Kung may mga wax paper din kayo mga pangga, no, nakita ko rin na okay naman din siya. So, ayan, nakita nyo, no, 2 slice ng biscuits yan. Ayan. So, yan, nag-struggle pa ako sa pagbabalot niyan kasi hindi ko pa talaga siya alam kung paano. So, yan, naka-gloves na ako mga pangga. So, mabilis ang pagbabalot yan mga pangga, no, para hindi agad matunaw yung ating cream sa graham bar.
Ayan, kaya struggle pa talaga yung paggawa ko dyan. Pero ngayon, medyo perfect na kasi mabenta naman siya. So, ayan, ganyan yung pagkakagawa ko mga pangga. Binilisan ko na lang. Tinime-slap ko na lang para umiksi yung ating video mga pangga. Dahil yan lang naman yung ginagawa natin. So, yan, struggle yung pagbabalot dyan. Pero nakaya ko naman mga pangga. So, yan, nakita nyo. Ayan. Tumigas na siya, diba? So, dalawang biscuits yung ating ginamit dyan, and then yung foil, tansyahin nyo na lang mga pangga kung gaano kalaki yung nagawa nating graham bar, kung gaano kalaki yung foil na ibabalot natin. So talagang tansya ko lang yan mga pangga, no? Kasi alam mo naman, pag first time, hindi pa natin alam yung struggle na mangyayari. So, medyo struggle talaga, pero nakakaaliw at nakakatuwa at nakaka-enjoy pala ang gumawa ng ganito. So, yan, bilang ko pa yan mga pangga, kasi baka mamaya wala naman akong tubuin kasi medyo pricey din naman kahit papano yung ating mga ingredients. Pero wala tayong magagawa. That's life. Kailangan natin kumita kahit pa unti-unti lang, at least meron. So, ayan, inayos-ayos ko pa yung camera dyan kasi nga nag-i-struggle na ako. So, yan, balutin lang natin yan mga pangga, no? Ayan. Mga pangga, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan. So, ibebenta natin yan ng 25 pesos. At yan, mabilis lang natin nagawa ito mga pangga. At hindi masyadong mahirap. Medyo nag-struggle lang ako sa pagbalot ng foil wrapper. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ating video for today mga pangga. Sa paggawa ng graham bar. Kaya yung mga gustong magnegosyo dyan, ayan. Magnegosyo na kayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 times 6. Hindi ko alam. Basta 100, 200,
300 pesos. So, ang puhunan ko nito is mga 200. So, ibebenta natin ng 25. Meron tayong 100 na tubo. Hindi na rin masyadong bad. Pero tignan natin, subukan natin kung mabenta agad itong mga pangga. Ayan, so yun lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ayan, do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, thank you for watching. Bye!